President Chen, sigurado ka bang ganyan ang suot mo? Ayokong ma-pressure siya, huwag mo nang ibunyag ang pagkakakilanlan ko. Umuwi ka na muna. Sige. Ito ang aming grupo, ang real estate na pag-aari namin sa ngayon. Walang nakakaalam na darating ka. Hoy, Tio Jiang. Ito ang sa inyo. Sige po. Balik kayo ulit, sige. Hindi nyo pa alam ha? Kaawa-awa ang batang ito, walang magulang. Wag na nasaktan nyo ang damdamin niya. Oras na pasok na, ma'am. Pasensya na, okay lang. Okay lang. Tita, sino po ang hinahanap nyo? Mapanganib ang construction site, wala kang helmet, huwag kang gumala. Ikaw ang hinahanap ko. Ako? Anak ko. Tingnan mo ito. Ano ang ibig sabihin nito? Yan. Ako si nanay. Ako ang nanay mo. Nanay. Ikaw nga talaga nanay. Nanay. Dito na. Nanay, maupo ka. Bubuhusan kita ng tubig. Yan. Nitong mga nakaraang taon, paano ka naman? Mula pagkabata hindi ko nakita ang aking mga magulang. Sinabi sa akin ni Lolo na si tatay ay noong gabi ng aking kapanganakan namatay sa aksidente sa kotse. Noong bata pa ako, sumasama ako kay Lolo sa pagkuha ng basura, nag-aani ng mga kalakal. Pagkatapos si Lolo ay... Pero ang mga kapitbahay ay mabuti naman sa akin. Lahat ng lumang damit ay pinapasuot sa akin. Masasabi kong kumain ako sa maraming bahay habang lumalaki. Yan. Nitong mga nakaraang taon, galit ka ba kay nanay? Hindi ako galit. Alam ko lahat ng mga ina sa mundo ay mahal ang kanilang mga anak. Noong umalis ka noon, tiyak may sarili kang dahilan na hindi mo maiwasan. Nitong mga nakaraang taon, mahirap din ang iyong buhay, di ba? Huwag kang mag-alala. Kaya ko na ngang buhayin ang sarili ko at kaya ko ring buhayin ka. Dapat ko ba sabihin sa kanya? Kapag naranasan mo lang, saka mo mauunawaan ang hirap na dinanas ng anak mo sa mga taong ito. Yan, mula ngayon si nanay ay gagawing mas madali at masaya ang iyong buhay. Nanay, halika at maghugas ng kamay. Ikaw din, maghugas ka. Luhod. Manager Jiang, nakikiusap ako. Ang sahod ng anak ko ay ibigay na po. Nabali ang binti niya sa construction site. Nasa ospital pa siya ngayon, naghihintay ng pera para sa operasyon. Ilang beses ko nang sinabi, hindi pa dumarating ang bayad sa proyekto. Matandang demonyo ka. Paulit-ulit kang pumupunta. Nakakainis ka na. Alam mo ba? Hindi posibleng maantala ng Grupo Reyes ang bayad sa proyekto. Gusto mo ng sahod ng anak mo? Hindi naman bawal. Ganito, ngayon ikaw, luhod ka at magmakaawa sa akin. Baka masaya ako at bigyan kita ng konti. Teka lang. Sa Grupo Reyes may mga peste pala na ganito. Nanay. Sandali lang. Sino yang babaeng yan? Anong pakialam ninyo? Umalis kayo. Ano ba yon? Pwede namang pag-usapan ng maayos. Kailangan bang pilitin ng isang matanda na lumuhod? Wala pa ang bayad sa proyekto. Wala ring kwenta ang reklamo niya. Ang anak ng matandang ito, nabali ang binti. Sarili niyang kasalanan yun. Nakatingin sa langit, hindi sa dinadaraanan. Nadali siya. Hindi namin yan kasalanan.
Ate, salamat. Huwag ka nang makialam. Kasalanan ko ito. Wala akong silbi. Hindi ko nakuha ang pera. Nasa ospital ang anak ko. Kailangan ng pera para operahan. Hinawakan nila ang sahod at kompensasyon ng anak ko. Ayaw nilang ibigay. Ano na lang gagawin ko? Hindi ninyo binabayad ang sahod. Kayo pa ang may katwiran? Ang anak ni Tito Garcia, nasugatan sa construction site. Ito ay aksidente sa trabaho. Hindi lang kayo nagbayad ng gastusin sa ospital. Kinupit pa ninyo ang pinaghirapan niyang pera. Ngayon, pinapaluhod ninyo ang tatay niya. Wala ba kayong batas? Anong pakialam mo? Sino ka ba para magsalita? Batas? Dito, ang sinasabi ko ay siyang batas. Secretary Jiang, pumunta ka agad. Kung mag-iingay ka pa rito, pagsisisihan mo. Walang kakainin ang pamilya mo. Ikaw ang manager, di ba? Hindi pagbabayad ng sahod, pagpapabaya sa aksidente, pananakot. Kapag lumabas ito, makakasira sa reputasyon ng Grupo Reyes. Hindi maganda, di ba? Reputasyon? Ano, kailangan ko pa bang turuan kayo ng tungkol sa reputasyon? Sinasabi ko sa iyo, dito sa lugar na ito, ako ang masusunod, ilik mo. Subukan mo nga. Kurt, mga tulisan kayo. Wala kang hiya. Ngayon, sa ngalan ng magulang mo, disiplinahin kita. Tito Garcia. Naghahanap ka ng gulo. Naghahanap ka ng kamatayan? Yung matandang ito, siya mismo lumapit, karapat-dapat lang sa kanya. Ikaw ang dapat mamatay. Ikaw? At ikaw? Sa lahat ng ginawa ninyo, magbabayad kayo ng hindi mo maisip na halaga. Halaga, tinatakot mo ako, nagmamagaling ka lang, Supervisor Jiang. Yung dalawang babaeng gulo-gulo at yung matandang iyon, sabay-sabay nyo silang itapon sa labas. Opo, Ganito kayo, hindi ba kayo takot malaman ng grupo? Sino ka ba nag-uutos dito? babaeng mabaho, ikaw talaga ang madaldal. Sige, bubugbugin kita ngayon. Lumalaban ka pa. Nanay. Nanay! Okay ka lang? Tulungan kitang tumayo. Okay ka lang? Mga hayop kayo, mamamatay kayong lahat. Putang ina. Tigilan nyo na, pakiusap ko. Pakawalan nyo na itong babae, luluhod ako sa inyo. Pakiusap, tigilan mo na, tulungan kitang tumayo. Pakiusap, tigilan mo na. Yan lang ang kaya mo at nag-aaral ka pang mamuno para sa iba? Alam nyo ba? Kung sino ako? Sino ka ba, ha? Para kang Diyos? Tinakot mo ako? Sino ka ba sa tingin mo? Baka naman malaking tao ka. Hindi naman siguro ng Grupo Reyes naming chairman ba? Paano kung... Ako nga. Ikaw, chairman, tingnan mo ang itsura mo, gusgusin ka. Ang suot mo ay para kang nagkakalkal ng basura. Isang sipa ko lang, tumumba ka na. Chairman ka pa, pwe. Kung ikaw nga ang chairman namin na yon, nakikita mo ba sa construction site natin, yung mga pulang ladrilyo, nguyang-nguya ko, lulunukin ko. Ma, ang chairman ng Grupo Reyes. Hindi pwedeng basta-basta magpanggap. Malaking problema ang mangyayari. Huwag kang matakot. Bakit kayo nananakit? Pakawalan nyo sila. 6 na buwan kaming walang sweldo. Kailangan namin ng sweldo. Sweldo, sweldo, sweldo. 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 Putang ina, ano ginagawa nyo? Rebellion ba ito? Kung hindi dahil sa amin, kayo putang ina, bawat isa sa inyo nasa probinsya pa rin. Nakaharap sa lupa at nakatalikod sa langit na nagtatanim. Kahit hindi kayo binayaran, binigyan ko kayo ng pagkain. At pinahintulutan ko kayo na kumita ng mas malaki kaysa dati. Sino pa bang may ganang makipag-away sa akin dito? Umalis na kayo. Mga kasamang manggagawa, manahimik muna kayo. Manahimik. Ang inyong pinaghirapang pera ay palaging itinatala ng kumpanya para sa inyo. Ang dahilan kung bakit naantala ay dahil sa finance na may kaunting problema sa pag-ikot ng pondo.
Pero hindi yan problema. Gusto kong sabihin sa inyong lahat ang isang magandang balita. Ang ating Grupo Reyes, ang pinakamataas na leader, ang ating chairman, ay nakabalik na sa bansa. Ngayon ang mga nakatataas ng kumpanya ay sineseryoso ang bagay na ito. Ang chairman ay personal na nagtanong. Kaya naman, paano mawawala ang inyong pinaghirapang pera? Tama ba? Kaya ipinapangako ko bukas ng pinakamabilis o sa makalawa ng pinakahuli, Tiyak na makukuha nyo ang inyong sweldo. sana magtiwala muli kayo sa kumpanya. Ang chairman ay darating sa loob ng 10 minuto. Manager Liu, totoo ba ang sinasabi mo? Talaga bang bumalik ang chairman? Totoong totoo. Kaya huwag na kayong gumawa ng gulo. Ang bagay na ito, kung lumaki ang gulo, kapag nalaman ng chairman, magagalit siya, baka hindi na ninyo makuha ang pera. Ano ang gagawin? Di ba? Sige, umuwi na kayo. Umuwi na! 10 minuto. Supervisor Jiang, Manager Liu, mayroon pa kayong huling 10 minuto. Ayusin ang mga sasabihin. Isipin kung paano kayo magpapaliwanag sa akin. Mayroon kayong huling 10 minuto. Ayusin ang sasabihin, pag-isipan kung paano kayo magpapaliwanag sa akin. 10 minuto. Director Lee, bakit ikaw pa ang tumatawag ng personal? Ano? Si Secretary Jiang ng Grupo Reyes ang namumuno personal na darating para mag-inspeksyon, papunta na sila. Malapit na. Chairman, baka si Director Lee ay nagbigay na ng impormasyon, pinapabilis namin ang trabaho. May tao sa loob ng Grupo Reyes nakasabwat sa construction site na ito, matagal nang nanloloko sa magkabilang panig. Hindi lang ito hindi pagbabayad ng sahod, kundi may mga tiwali na sumisira sa pundasyon ng Grupo Reyes. Supervisor Jiang ang sugo ng grupo. Sabi ni Secretary Jiang, bigla ang safety inspection, malapit na sila dumating. Ano? Kaligtasan inspection? Lao Jiang, bilis. Pumunta sa bodega yung mga magagandang hard hat, ilabas ipamahagi sa kanila, bilis. Narinig nyo ba? Pumunta agad sa bodega yung may green label, yung kahon ng bagong hard hat, dalhin dito isa-isa sa kanila. Isuot lahat, bilis. Bilis. Lahat. Isuot nyo na, putang ina. Sasabihin ko sa inyo, ang mga leader ng grupo bigla ang inspeksyon ngayon. Bawat isa ay bibigyan ng isa bagong hard hat. Isuot ninyo, magsigla kayo. Papaalala ko lang sa inyo. Pagdating ng mga leader, manahimik kayo. Sino man ang magsalita sa harap ng leader ng walang ingat, seguridad at sahod at iba pa. Hindi lang siya makakakuha ng isang kusing. At hindi na siya makakapagtrabaho sa industriyang ito. Sabi ko, naiintindihan ba ninyo? Nagmamadali sa huli, kaya pa ba? Bawat peking account na ginawa ninyo, bawat sentimong inagaw ninyo, bawat kahaliling construction materials na ninakaw ninyo, alam na ng Grupo Reyes ang lahat. Ikaw na naman, putang ina, sino ka ba talaga? Ano ba yung mga sinasabi mo? Alam ng grupo, wala kang alam, tigilan mo ang panlilin lang na yan. Tagapamahala, Liu, huwag na nating sayangin ang oras sa kanila. Bilisan nating itapon itong dalawang baliw na babae. Itapon natin sa labas. Kung hindi maantala tayo sa pagtanggap sa mga leader ng grupo. Putang ina, nakatayo pa kayo? Anong hinihintay ninyo? Itapon ninyo sila sa labas. Itapon ninyo sa malayo. Malalaman ninyo agad sana sa oras na yon. Matatawa pa kayo. Anong pagpapanggap yan, putang ina? Ilabas ninyo sila. Bitawan. Putang ina. At doon. At sa bubong. Lahat bilisan ninyo, bilisan ng pagsusuri, bilis, hoy. Isuot mo, huwag ka nang mag-imbita ng gulo kay Manager Santos. Lumayas ka. Ano pang hinihintay mo? Magpatuloy ka sa trabaho? Nanay, kasalanan ko ito, nadamay ka, umuwi ka na muna. Mas hindi ako pwedeng umalis ngayon. May mga pigsa, kailangang linisin ng mabuti. Kung hindi, may matandang luluhod ngayon. Bukas, baka may iba pang manggagawa na mapipilitang mamatay. Ang construction site na ito ang cancer sa loob ng grupong ito, oras na para linisin. At saka ang sipa na ginawa nila kay nanay. Kailangan kong bawiin ng personal. Pero ang iyong tiyan, Wala yun. Kasama mo si nanay. At tingnan din natin ang maayos na construction site na ito.
kung paano ito talaga nagpapatakbo. Manong! Itong semento parang hindi tama. Kumpara sa ibang site na napuntahan ko, iba ang kulay na nakita ko. Ate, huwag ka nang magtanong. Okay na yan kung magagamit. Hindi lang iba. Ito ay talagang mababa ang kalidad. Wala pang tamang numero. Tingnan mo ang mga bakal na yan. Mas manipis kaysa sa design. Mga hayop sila. Wala silang puso. Nanay, tama sila. Hindi lang isang beses kong narinig na tumatawag si Manager Santos sa supplier para pababain ang presyo, bumili ng pinakamura at pinakamababa. Ito ang kinunan ko ng palihim, ang delivery receipt at ang aktwal na materyales para ikumpara. At ito ay ang aking kinunan sa likod ng tambak ng lihim na na-record. Sundin ang presyong ibinigay sa grupo noong nakaraan. Ang aktwal gamitin ang lumang sistema para sa batch na yon. Ang pagkakaiba sa presyo ngayon ay malaki. Mag-a-adjust ba ang accounting ng grupo? At saka ang sahod ng mga manggagawa kung patatagalin pa natin, malalaman nila. Huwag kang mag-alala, may nagpapatakbo sa taas. Maganda ang pagkakagawa ng libro. Kapag dumating ang oras, ibigay sa kanila ang pera at saka natin bawiin. Haha, umaasa sila sa atin para kumain. Hindi sila maglalakas loob na magsalita. Mabuti. Mabuti na mabuti. Wala na silang respeto sa batas. Ikaw na muna ang magbantay. Ako muna ang magtatrabaho. Mabilis, takbo! Ano yan? Nanay! Niyan. Niyan. Bilis tulungan ninyo ako. Halika, bilis. Isa, dalawa, tatlo. Sige, bitaw. Dahan lang. Yan. Gising ka, huwag mo akong takutin. Tumawag kayo ng 120, tawagan ninyo ang ambulansya, pakiusap, tulungan ninyo kami. Kuya, baliw ka ba? Huwag kang tatawag, pero ang tao. Ay nako. Kuya, ang mga tao mula sa punong tanggapan, darating na sila. Kapag tumawag ka at dumating ang ambulansya, ang pulis at bumbero, kung sumabay sila, tapos na tayo. Bakit nangyari ang pagguho? Hindi ba dahil sa atin? Gamit natin ang mga substandard na materyales. Ito ay isang malaking aksidente sa kaligtasan. Mapapabilang ka sa bilangguan, ikaw ang unang hulihin, kuya. Tama. Mga walang puso kayong mga hayop. Kung mamatay ang anak ko, kahit multo ako, hindi ko kayo tatantanan. Niyan. Tatawag siya. Kunin ninyo ang cellphone niya, ngayon ako. Bitawan mo ako. Kunin ninyo siya sa likod na bodega. Takpan ninyo ang bibig niya. Bilis. At ito. Bilis. Sige. Halika. Tulungan ninyo ako. Dali, buhatin ninyo siya. Dalhin sa likod na bodega. Huwag hayaang may makakita. Nasaan si Luda to? Nandun sa unahan. Yan. Bilis. Yan. Bilis. Bitawan mo ako. Haha, Secretary Jiang, maligaya ang pagdating. Salamat sa pagpunta ninyo. Pasensya na at hindi ko kayo naabutan. Sa construction site kanina, may mga maliit na aksidente na ayos na namin nakasagabal sa inyong paningin, haha.
Tagapamahala Liu yung bagong dating ngayon sa site, yung babae. Nasaan siya? Babae. Secretary Jiang, ikaw, kanina may babaeng baliw na babae pumasok siya sa construction site nagsasalita ng walang kwenta. Pinataboy ko siya. Ano sinabi mo? Pinataboy mo siya. Saan mo siya pinalayas? Pinalayas ko siya mula sa site. Baka umuwi na Secretary Jiang, tingnan mo ang site natin, magulo at marumi. Kung pwede, pumunta kayo sa opisina ko para magpahinga uminom ng tsa. Iuulat ko ang progress ngayong buwan. Tagapamahala Liu. Wala akong oras para uminom ng tsa ngayon. Huling tanong ko na ito, nasaan ba talaga ang babaeng iyon? Niyan. Niyan. Gising ka, huwag mong takutin si Nanay Niyan. Gising ka na. Gising ka na. Kuya, ate pakisuyo, pahiram ng cellphone, tawag na sa 120, malapit nang mamatay ang anak ko. Magkano ang gusto nyo? Ibibigay ko sa inyo, gagawin ko ang lahat, babalikan ko kayo ng kabutihan. Kasalanan ito, may mamamatay na tao nito. Sabing baliw ka, ayaw mo nang magtrabaho. Andyan ang mga boss ng Grupo Reyes. Si tagapamahala Liu, anong klaseng tao? Hindi mo ba alam? Ireklamo mo muna sa taas. Mawawalan ka ng trabaho. Huwag mong kalimutan ang pamilya mo. Kailangan ng pera ang nanay mong nasa ospital. Wala kang trabaho. Saan ka kukuha ng pambili ng gamot? Tama na, mas mabuting iwasan ang gulo. Huwag nang makialam. Hoy, ikaw ang may kasalanan, wala akong kinalaman dyan. Magandang araw. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay hindi makontak, mangyaring tumawag muli. May cellphone ka pa. Tawag. Kumusta, Secretary Jiang? Nasa storage room ako sa likod ng construction site na sugatan ng anak ko. Tawag agad ng ambulansya, bilisan. Tawag ng ambulansya. Tibayan mo darating na kami. Chairman. Niyan. Jiang, Secretary Jiang, lahat ay hindi pagkakaintindihan. Paano mo naglakas loob? Bantayan siya at huwag hayaang makatakas. Opo. Secretary Jiang, bilis, iligtas ang anak ko. Sige. 120 ba? Construction site ng City Development Zone, malubhang nasugatan, babae trauma sa ulo, walang malay, kailangan ng agarang tulong, Attorney Wang mula sa Internal Audit Department agad na magdala ng mga tao. Kontrolin ng Project Department lahat ng accounts at computer ay freeze si Liu Datu at Jiang Hang at lahat ng kaugnay na tao pati na ang kanilang mga direktang kamag-anak, lahat ng bank account, ngayon na. Tagapamahala Liu. Supervisor Jiang, nagnakaw ng pondo ng proyekto gumamit ng mababang kalidad para sa magandang presyo, nagpabaya sa kaligtasan. Inapi ang mga manggagawa marahas na nanakit at sinubukang itago ang aksidente, pagtatangkang pagpatay. Talagang binigyan ninyo ako ng isang mabigat na regalo sa pag-uwi. Kuya, tulungan mo akong alagaan ang anak ko. Sige. Tara. Mga kasamang manggagawa. Ako si Chen Shushu.
ang chairman ng Grupo Reyes. Siya ang chairman. Naghihirap kayo. Sa ngalan ng Grupo Reyes at sa aking personal na pangalan, ipinapangako ko sa inyong lahat, una, ang mga atrasadong sahod ninyo sa loob ng araw na ito ay ibibigay ng buo. Buti naman may sahod na. At doble pa ang dagdag na kompensasyon Bilang paghingi ng tawad ng grupo. sa pagkukulang sa pangangasiwa. Pangalawa, lahat ng kagamitan pangkaligtasan ay papalitan ng pinakamataas na pamantayan. Kung hindi maabot ang pinakamataas na pamantayan, ititigil ng permanente ang proyekto. Pangatlo, tulad ng anak ni Tito Garcia na nasugatan sa trabaho, ang grupo ay magtatag ng espesyal na pondo upang sagutin ang lahat ng gastusing medikal at magbibigay ng malaking kabayaran. Pananagutan namin ito hanggang sa huli. Sige. Ayos. Tungkol naman sa mga peste ng grupong ito, Legal? Liudato, Jiang Hang, ang inyong mga aksyon ay malubhang lumabag sa alituntunin ng grupo. Ang halaga ng katiwalian ay napakalaki at ang sitwasyon ay napakaseryoso. Ibibigay ng grupo ang ebidensyang nakalap Sa mga kinaukulang ahensya, at kayo ay kakasuhan at tatanggap ng nararapat na parusa. at sa aking kapasidad bilang chairman ng Grupo Reyes, ipinapahayag ko na kayo at lahat ng sangkot na nakinabang dito ay permanente nang ilalagay sa blacklist ng industriya ng konstruksyon. Hanggat umiiral ang Grupo Reyes, hindi na kayo muling makakatapak sa industriyang ito. Sige. Chairman, dumating na ang ambulansya. Wang Xiaohua, Salamat. Wang Daguang, Salamat. sakay na. Sakay na. Chairman Chen, alam na ba ng Miss ang iyong pagkatao? Huwag mo muna sabihin sa kanya. Magandang araw, Miss. Ma, ito. Si Nyan kaibigan ako ng nanay mo. Ang magandang araw, Tito. Tara sumakay. Ma, dito ka nakatira? Oo. Ito si Lolo na iniwan sa akin na lumang bahay. Kahit mukhang luma sa labas, ang loob naman ay sobrang komportable, ma'am. Sobrang komportable, hindi basta-basta. Tara. Oo. Maupo ka muna. Uminom ka ng tubig. Sige. Maghuhugas ako ng prutas para sa'yo. Napalitan na ba ang lahat? Hindi dapat masyadong halata. Huwag kang mag-alala. Lahat ng bagong kagamitan, ginawa kong luma ang itsura, hindi halata sa ibabaw. Araw-araw, ang mga sangkap ay dinadala ng staff sa paglilinis. Inihahanda ng chef ang lahat ng pagkain. Ayon sa inyong kagustuhan, simple ang paghahain, ngunit ang sustansya at lasa ay pinakamahusay. Chairman Reyes, bakit hindi nyo pinapayagan si Miss na bumalik sa villa? Ang lumang bahay na ito kahit na inayos ayon sa inyong kahilingan pero naaawa ako kay Miss. Maaaring itago ito pansamantalang ngunit hindi ito pang matagalan. Paano ba? Sabihin sa kanya na ako ang hindi kailanman naging responsableng ina at chairman pa ng isang malaking grupo. Iisipin niya na ako ay mas mapagkunwari at mas kasuklam-suklam. Ngayon akala niya nahihirapan ako. Akala niya may dahilan ako. Ang kabutihan ng kanyang puso ang dahilan kung bakit sinusubukan niyang umunawa sa akin. Kapag nalaman niya ang totoo. Mamumuhi siya sa akin kung bakit ngayon ko lang siya natagpuan.
Mamumuhi siya sa akin kung bakit may kakayahan ako, pero hinayaan siyang mahirapan. Muna ito. Kahit papaano ngayon ako mismo ang makakapag-alaga sa kanya. Dahan-dahan lang. Ihanda na ang mga putahe. Ihanda na ang mga putahe. Dali. Dali, dali, dali. Nanay, ang galing mo magluto. Mukhang ordinaryo lang ang mga plato, pero ang plating ng bawat putahe ay parang nasa mamahaling restaurant. Oo, si nanay dati ay nagtrabaho sa high-end restaurant. Itinuro ng chef. Kain na tayo. Tikman mo itong karne. Nanay, inilagay ko ang tuwalya sa cabinet. Yan. Ano yon? Ako na. Okay lang, ako na. Sige. Nanay, ang linis ng bahay, salamat sa pagod mo. Sa susunod, ako na rin ang gagawa ng gawaing bahay. Sakat. Yung tungkol sa construction site, paano na-resolve? Nahimatay ako nung matamaan, wala akong alam, naapi ka ba? Pagkatapos mong mahimatay, dumating ang responsable ng grupo. Ang mga masasamang tao ay nakatanggap ng nararapat na parusa. Ang sahod ng mga manggagawa ay naibigay sa tamang oras. Ang galing ng Grupo Reyes. Ang kanilang chairman ay tiyak na isang mabuting tao na may awa sa lahat. Nanay. Bukas ay si Miguel de la Cruz ang kanyang party para sa pagpasa sa grad school. Sumama ka sa akin. Sa mga nakaraang taon, nagtrabaho ako para kumita para sustentuhan siya sa pag-aaral ng masters. Sa wakas ay nakapasa siya. Sobrang saya ko talaga. Ang unang hakbang pagkatapos makapasa ay putulin ang relasyon sa kasintahan. Lalong lumalaki ang agwat ninyo. Sa tingin ko, Niyan. Si nanay ay nagtatrabaho na. Mag-ingat ka. Oo. Kumusta ang investigasyon? Si Miguel de la Cruz at ang kanyang kasintahan ay 5 taon nang magkasama. Siya ang sumuporta sa kanyang pag-aaral. At ang regalo para sa unang pagkikita? Ang regalong ito ay tiyak na tumama sa puso. Tungkol sa appointment ni Miguel de la Cruz. Sa kanyang pagkakakilanlan, bago ito ihayag sa publiko, tiyaking lihim ito. Umuwi na ako. Saan ka nakakuha ng pera para bilhin ang mga to? Rentahan lang. Humingi ako ng tulong sa kaibigan. Rentahan mula sa studio. Isang araw lang naman, hindi naman mahal. Hindi ba pupunta ka sa graduation party ni Miguel? Kailangan nating mag-ayos para hindi tayo maliitin ng iba. Ma, hindi na kailangan. Alam naman ni Miguel ang kalagayan natin. Nakita na niya kung ano ako sa araw-araw. Kung bigla akong magbihis ng ganito, parang pilit masyado. Bukas, magsuot na lang ako ng bestida. Sige, bahala ka. Suotin mo ang sarili mong damit. Oo. Sino to? Nakasuot ng ganyan, mukhang dukha. Maupo ka muna. Sige. Ano bang ginagawa mo? Sino siya? Ito ang nanay ko. Nanay mo? Hindi mo ba sinabi sa akin na ulila ka? Ikaw? Saang sulok ng kahirapan mo hinugot ang nanay na yan? Miguel, magsalita ka ng may respeto. Respeto? Tingnan mo siya. Anong dapat kong igalang sa kanya?
Linian, sasabihin ko sa'yo, ngayon andito ang mga kamag-anak at kaibigan ko, nasa loob lahat. Nagdala ka ng taong ganito, sinadya mo akong hiyain, pati pamilya ko. Ikaw ang nobyo ko, paano mo magagawa ito? Hamakin kami ng nanay ko. Sa tingin ko may misunderstanding yata tayo. Anong ibig mong sabihin? Laro-laro lang naman, akala mo totoo, ikaw. Sa tingin mo, ang pamilya mo, bagay ba? Ano bang problema sa pamilya ng anak ko? Sabihin mo nga. Tita, matatanda na tayo, diretsuhan na natin. Ano ang kaya mong ibigay sa kanya? Ano ang kaya mong ibigay sa akin? Alam mo ang class? Ito ay para sa mga tulad ninyo. 10 henerasyon ng pagsisikap, hindi kayang tawirin na agwat. Yan. Hindi ka dapat pumunta ngayon. Hindi ka dapat pumunta ngayon. Anong klaseng class ka? Sabihin mo nga. Graduate student na ako ngayon. Maliwanag ang aking kinabukasan. Dati, magkapantay tayo sa estado. Pero ngayon, iba na ang landas natin. Kising na. Ang aking anak. Hindi ka karapat-dapat. Yan, umalis na tayo, tara. Xiaofeng, anong ginagawa mo sa pintuan? Bakit ka nagtatagal? Wow, hindi ba si Nian? Ito ang nanay ni Nian, 'di ba? Ay, unang pagkikita ako si nanay ni Miguel. Bisita lahat, bakit kayo nakatayo sa labas? Halika sa loob. Kahit na ang mga dumating ngayon ay mga kamag-anak at ilang kilalang kaibigan, pero hindi naman, magdadagdag lang ng 2 plato at kutsara. Tara. Tita, tama kayo. Bago umalis, may ilang bagay at utang. Kailangan kong sabihin kay Miguel, sa pamilya ninyo, linawin natin. Sabihin mo mga bata, normal lang na mag-away. Bakit pa magsasabi ng linawin? Ang layo naman. Ganito, pumasok tayo sa loob, uminom ng tsaa, dahan-dahan tayong mag-usap. Sige. Ang cellphone ko ay limited edition, mahigit 300,000 pesos. Hindi naman mahal. Miguel, may bisita. Sino itong dalawa? Sila ay... Si Miguel at si Nian at ang kanyang nanay. Si Nian ay kaklase ni Miguel. Narinig niya na ang ating Miguel ay nakapasa sa kolehiyo, kaya pumunta siya upang bumati. Oh, kaklase. Nian, Sofia, hindi mo pa siya kilala, di ba? Halika, ipakilala kita. Ito si Sofia Aquino, isang dalaga. At siya ay matalik na kaibigan ng ating Miguel. Ang ama ni Sofia ay ang high executive ng Grupo Reyes. Iyan ay tunay na dakilang dalaga. Miguel, sino siya? Anong matalik na kaibigan? Ano ba talaga ito? Kaibigan, bakit ka naman nagagalit? Kuya Miguel, malapit na siyang mag-intern sa Grupo Reyes, magkaroon ng maraming kaibigan. Hindi ba normal yun? Kung sino ako, ang makakatulong sa kanya, hindi ikaw. Tama ba? Yan. Tama na ba ang gulo mo? Tama si Sofia. Kaya niya akong tulungang makapasok sa Grupo Reyes. Ano ang maibibigay mo sa akin? Bukod sa pagpabigat sa akin, ano pa ba ang kaya mong gawin? Magkaroon ka naman ng kamalayan. Sa pagpasok sa Grupo Reyes, kailan ba naging tungkulin ng anak ng operations manager na magdesisyon? Sino ka ba para tanungin ang tatay ko? Alam mo ba kung saan nakaharap ang pintuan ng Grupo Reyes? Isang probinsyano? Nagpapanggap? Oo nga. Uy, nanay ni Nian, ako mabuti ang loob na inanyayahan kayo, pero kayo'y nagkakalat ng kung ano-ano. Ang impluensya ng pamilya ni Sofia ay para sa mga ordinaryong tao tulad ninyo. Maiintindihan ba ninyo? Mangyaring humingi ka ng tawad kay Sofia. Ate, huwag kang magsalita ng walang basihan. Malaki ang impluensya ng high executive. Ang maglagay ng isang tao ay hindi mahirap. Uy, ikaw. Miguel, hindi ka tao. Yan, tinamaan mo ako. Paliw ka.
Ano ang nangyari? Itong Florera. Amo. Iyong Tsinghua porcelain na florera mula sa Tianlong, inutusan ako ng amo na ingatan ito ng mabuti. Ito, nagkakahalaga ito ng 100,000. Ito, Siya ang nakabasag nito. Nakita naming lahat, nadulas siya at nabangga ito. Bayaran mo, dapat mong bayaran. Oo, amo nakita naming lahat. Si Miss Lee ay aksidenteng nagdulot ng pinsala. Ay, bata ka pa. Ang sungit mo. siya yon, nakita ko mismo na siya ang nakabasag. Ako ang nakabangga ng florera, aminin ko. Pero ang perang ito, kayong pamilya Bay ang magbabayad. Bakit naman? Ikaw ang nakabasag, bakit namin babayaran? Mukhang pera lang ang nasa isip mo, di ba? Bakit dahil dito? Miguel, ang matrikula at iba pang bayarin mo noong first year 500 piso. Nag-part-time ako sa isang kainan sa loob ng 2 buwan. Sabi mo bibili ka ng reference books. 150 piso. Nagkodigo ako ng notes sa loob ng 1 linggo. Sabi mo bibili ka ng bagong basketball shoes 300 piso. Tuwing gabi sa loob ng 1 buwan, nag-part-time ako sa internet cafe. Ang tutorial fee mo nung 3rd year, 2,000 piso. Buong summer break nasa textile factory ako, nakatayo ng 12 oras araw-araw. 3 taon. 108,000, 643 piso. Ang perang ito, hindi mo kailanman binayaran sa akin kahit piso. Ngayon, gagamitin ko ang utang na ito. Para bayaran ang florerang ito, ang pamilya Bay ay may utang pa sa akin ng 8,643 piso. Di ko na kukunin ang sukli. Linian, hindi ko inakala na ganito kang babae. Matagal mo nang binilang mo na lahat ng paisa-isa. Dito ngayon hinihintay ako, di ba? Ang lahat ng sakripisyo mo para sa akin ay pinlano mo lang pala. Nakakadiri talaga. Babaeng walang hiya. Sa isang sirang notebook lang, manloloko ka na. Ikaw, binura mo rin ito? Miguel, pagkatapos ko sa order na ito, bibilin ko na para sa'yo ang bagong sapatos. Sige, tigil na muna. Kumusta? May malaking promo para sa grand opening. Tingnan mo. Matututo ka sa sampal na ito. Paluin mo ako. Baliw kang babae ka. Hindi ka tatakasan ng tatay ko. Tapos ka na. Anong ginagawa mo? Bakit ka pa nang bubugbog? Tumahimik ka. Tingnan mong mabuti. Ito ang sinasabi mong sa pagsisipsip sa anak ng manager ang makukuha mo lang. Ito. Grupo Reyes opisina ng lupon ng mga direktor, espesyal na asistente sulat ng pagtatalaga ito. Itong selyo. Totoo. Ito talaga ay galing sa Grupo Reyes appointment letter, diretso sa opisina ng chairman. Tita, ito, sino ka ba talaga? Tita, ito, ano ba talaga? Naku, ang gulo ng to ate. Ma'am. Ang tahimik mo pero ang galing pala. Tingnan mo, ikaw at si Miguel natin. Ang galing ng pagkakataon. Dapat kitang pasalamatan para dito. Wala, salamat. Peke. Talagang peke. Paano mangyayari yun? May ganyan siya? Ikaw ang gumawa niyan, sigurado. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Sabi ng tatay ko, para makapasok sa boardroom, mas mahirap pa kaysa umakyat sa langit. Ano ba siya? Yun, Gia. Nagpulong si tatay. Na-late ako. Tatay, sinaktan nila ako. Gumawa pa sila ng pekeng dokumento. Sabi nila, para kay Miguel de la Cruz, makapasok sa boardroom. Ano yan? Tingnan ko nga. Notice of appointment bilang special assistant. Saan galing ang notice na to? Sino ang nagbigay sa inyo? Chairman. Hindi. Bumalik na ang chairman. Iyan ang pinakamataas na sikreto ng grupo. At saka, sa antas ng chairman, tanging pangalan lang ang naririnig. Hindi pa nakikita ang personal. At
Saan naman may chairman na nakasuot ng mumurahing damit pupunta sa ganitong okasyon? At kasama pa niya ang ordinaryong anak niya. Ngunit ang appointment letter na iyon, ang selyo ng kumpanya at personal na selyo, 99% ay totoo. Ang makakapag-issue ng ganitong appointment letter ay hindi bababa sa direktor, mataas na executive. Patawarin mo ako, hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na makita ang chairman mismo. Pero iyon, ang abisong ito ay napakahalaga. Ano ang iyong utos? Oo, sabi ko na nga ba, paano naman magiging... Ay, Director Gao, may punto ka. Ang laro kasi simula pa lang. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, ang appointment letter na ito ay valid. Gusto mo? Pwede. Ang basag na bus 100,000 sagutin ng pamilya bay ninyo. Ngayon agad. Ako na ang magbabayad. Ako na. Ano bang ilalabas mo? Ma, iyan ay Grupo Reyes, posisyon bilang executive assistant ng chairman, higit pa sa milyon-milyon. Ano naman ang 100,000? Tay, hindi maliit na halaga ang 10,000. Kung totoo, malaki ang balik ng investment kung peke. Ang dating ng babaeng ito, at ang dokumento ay hindi mukhang peke. Sugal na, bigyan siya. Ma. Bilis-bilis. Sige. Tara. I-swipe mo. Ginoo, bilisan mo, idulas mo na. Tita. Ma, ang galing. Ang pamilya bay ay hindi karapat-dapat. Ang appointment letter na ito, parang karot lang na nakabitin para paandarin ang asno. Ang karot na iyon, mayroon akong 10,000 paraan para gawin itong walang kwentang papel. Yan, umalis na tayo. Sandali. Binibini. Ang problema sa Florera ay nalutas na. Nagpanggap ka na ikaw ang chairman ng grupo namin. At ang pagkakasangkot sa peking dokumento, hindi mo pa nilinaw. Napakahalaga nito. Kailangan kong alamin ang tunay mong pagkakakilanlan. Kung hindi, kailangan kong tumawag ng pulis. Tama, tawagan ng pulis at ipahuli silang lahat. Mga kasamahan. Ako si Gao Chiming sa Grupo Reyes, nagtrabaho ng masigasig sa loob ng mahigit 10 taon. Ang hindi ko gusto ay ang mga taong gamit ang pangalan ng grupo nagpapanggap at nanloloko. Ano ang uri ng tao ang chairman? Paano siya magsusuot ng napakasimpleng damit? At ang chairman ay kumikilos palaging hindi sumusunod sa karaniwang paraan. Simula nang bumalik siya sa bansa, hindi na siya nagpakita. Iyon ay tay, ikaw ay isang veterano ng kumpanya sa grupo ay napakatapat, isang babaeng hindi kilala kung saan nanggaling. Nagdala ng isang dokumentong hindi alam kung totoo or hindi, gusto lang magdulot ng gulo. Sa tingin ko, siya ay hindi empleyado ng Grupo Reyes, isa lang ang paliwanag. Ang appointment notice na ito ay ninakaw, hindi pa alam kung kanino sa aling executive, baka isa siyang talamak na magnanakaw. Oo, pagnanakaw ng mahahalagang dokumento ng kumpanya at nagpapanggap pa bilang chairman. Ito ay hindi na simpleng pandaraya, ito ay isang malubhang krimen. Kailangan kong iulat ito sa Security Department ngayon at sa opisina ng Pangulo, isusumbong kita. Hindi natin dapat hayaan ang mga tulad ninyo mga peste makatakas sa batas. Xiaofeng Nandito po. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang mabiktima ng mga taong ito. Nakapasok ka sa trabaho. Iyon ay dahil hiniling ni Yunxi sa akin. At sa tingin ko rin ikaw ay isang potensyal na talento. Kaya pumayag ako kay Yunxi. Sa totoo lang, matagal na akong nag-iipon ng suporta sa loob ng grupo para sa iyo. Nakapasok ka sa trabaho. Iyon ay sigurado. Siyempre, ang kredito na ito ay sa akin. Gao Chiming kay Yunxi. Tiyak na hindi ito sa babaeng hindi kilala ang pinagmulan. Ay, Supervisor Gao, hindi ko inaasahan na kayo pala ang nasa likod. Ang nagtutulak sa likod ay ano nga sabi ko, sa mga kritikal na oras, talagang ang sariling pamilya ang maaasahan. Si Yunxi ay talagang mabuting anting-anting ng pamilya, bay. Kuya Gao, hindi sapat ang pasasalamat sa malaking utang na loob. Simula ngayon, iisa na tayong pamilya. Ang pagpasok ni Xiaofeng sa Grupo Reyes ay nangangailangan pa ng inyong tulong. Natural lang. Oo nga. Yunxi, pagkatapos pumasok ni Xiaofeng sa trabaho at tumatag na siya, ang inyong kasal sa tingin ko dapat nang isaayos. Huwag kang mag-alala, naisip na ni tita ang dowry ay ihahanda namin. Na ganito kalaki, 500,000. Upang makapag-asawa ka ng marangal, 500,000? 500,000. Ni Aniya na, sa aming pamilya, hindi na kami nag-aaksaya sa mga walang kabuluhan. Simula ngayon, iisa na tayong pamilya, ang dowry ay formalidad na lang.
10,000 piso, sapat na iyon bilang simbolo. Huwag mong sabihing maliit ito. Kaya pala hindi ninyo ako pinapahalagahan sa tingin ninyo 10,000 lang ang halaga ko. Samantalang ang anak ni Supervisor Gao ay nagkakahalaga ng 500,000. Tatawagan ko na ang security department. Kailangan naming mahuli ang magnanakaw na ito. Ninakaw. Supervisor Gao, dahil sigurado ka na ang appointment letter ay ninakaw, lahat ng papuri ay sa iyo, mas mabuting siguraduhin mo na sapat na matibay ang iyong mga koneksyon upang matiyak na ang pangakong makakapasok siya ay hindi magiging isang walang laman na salita. Kailangan itong linawin. Ang peke ay hindi totoo. Sino ito? Kalihim Jiang. Ako si Gao Chiming. Ako si Gao Chiming mula sa business department. Meron akong isang napakahalagang balita. Gusto ko sanang kumpirmahin sa inyo. Supervisor Gao, magsalita po kayo. Ang tanong ko lang, pagkatapos umuwi ng ating chairman, nasaan siya ngayon? Ito po ang sitwasyon. Sa aking paligid, may isang tao na nagsasabing siya ang chairman ng ating grupo. Siyempre alam kong peke siya, ngunit para sa karangalan ng grupo, muli akong humihingi ng kumpirmasyon sa inyo. Ang pribadong itinerary ng chairman sa ngayon, hindi ko masasabi. Ngunit sa aking pagkakaalam, sa ngayon, malamang kasama niya ang kanyang anak na kamakailan lang niyang natagpuan. Sa isang restaurant, nakikipagkita sa isang mahalagang binata. Totoo ba siya? Teka lang. Kalihim Jiang, may isa pa akong gustong kumpirmahin sa iyo. Yung chairman natin, siya ba mismo ang naglabas ng isang appointment para kay Miguel de la Cruz bilang special assistant ng board of directors ng grupo natin? Appointment letter. Supervisor Gao, sa kasalukuyan sa HR system ng grupo, walang record ng appointment na ito. Alam ko ng peke ito. Linian, para sa 100,000 piso, gumawa ka ng peking dokumento para manloko ng pera ng pamilya ko. Peste! At naglakas loob kang manloko sa pamilya namin. Yung 100,000, yung 100,000 piso? Isuli mo agad ang pera kung hindi tatawag ako ng pulis. Sabi ko ninakaw at niloko lang. Tay, papuntahin mo na ang mga security guard at hulihin sila. Hindi siya, ako ang gumawa ng peking appointment letter, walang kinalaman ng nanay ko. Babayaran ko kayo ng pera mamaya. Kung gusto ninyong tumawag ng pulis, ako na lang ang hulihin. Nian, huwag kang matakot. Supervisor Gao, sigurado ka ba na ang sagot ni Kalihim Jiang ay ang pagkakaintindi mo? Secretary Jiang, narinig mo na ba? Sila mismo ang umamin na peke ang abiso. Secretary Jiang, ikaw ngayon, agad na ipaalam sa security department na pumunta rito. Narito na ako ngayon sa lugar. Nasa Peace Hotel Room 888. Secretary Jiang, mas mainam kung personal kang pumunta rito. Ito ay isang malaking tagumpay, hindi ba? Hintayin mo na lang, hintay. Niloko ako ni Linian, pinaghirapan at pinagplanuhan. Ibawi mo sa akin ang pera ko, 100,000 piso. Wala kang dapat bawasan kahit 1 sentimo. Kung hindi, hindi ka makakaalis sa pintuan na ito. Sinasabi ko sa'yo. Bayaran? Anong bayaran? May pera ba siyang ibabayad? Sinasabi ko sa'yo, halika, halika. Sumulat ng promissory note ngayon na, isulat mo sa akin. Si Linian ay hindi sinasadyang nabasag ang antigong florera, kusang loob na bayaran ang pamilyang bain namin, 100,000 piso. Sinasabi ko sa iyo, itim sa puti pindutin ang hinlalaki. Ay, Nian. Hindi ka pinipilit ni Uncle Bai. Iba-iba ang usapin. Ikaw ang nakabasag ng florerang ito. Ikaw ang dapat magbayad ng pera. Tungkol sa dati mong tulong kay Xiaofeng, mga paunti-unti, lahat yon ay kusa mong ginawa. Ha. Investment sa damdamin. Kung wala na ang damdamin, hindi mo na maaaring bawiin. Hindi rin iyon sinusuportahan ng batas. Ha. Sumulat ng promissory note. Bayad! Isulat na kusang loob na donasyon. Panaginip. Ang 100,000. At ang pera na ibinigay ni Nian kay Miguel de la Cruz, bawat sentimo na ginastos para sa kanya, ay lahat na pinaghirapan ni Nian gamit ang sarili niyang mga kamay. Pinaghirapang kitain, karapat dapat sa kanya. Bakit namin ibibigay sa inyo, mga ganitong klasing tao? Hindi kami magbabayad kahit 1 sentimo. Hindi lang hindi babayad. Ang utang ni Miguel de la Cruz kay Nian, 8,643 piso at 50 sentimo. Kailangan naming ibalik ninyo ng may interes para ilabas ninyo lahat hanggang huling sentimo. Oy, naghihikahos. Ang lakas naman ng loob.
Ito ba ang pagmamalaki ng mga mahihirap na tulad ninyo? Nakakatawa at nakakaawa. Hintayin natin si Secretary Jiang. At darating na ang mga security guard. Tingnan natin kung ano ang gagawin ninyo. Ay, tatay, tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kanila. Sayang lang ang laway. Kapag dumating na sila, dadalhin natin sila sa istasyon ng pulis. Tingnan natin kung sa harap ng pulis makakapagmayabang pa ba sila. Halika, pirmahan mo ito. Bitawan mo ako, pirmahan mo. Secretary Jiang, ako si Gao Chiming mula sa Business Department nung nakaraang taon. Nagkita tayo sa taunang pulong. Ikaw mismo ang pumunta, napakabuti naman. Kumusta, Kalihim Aquino? Ako si Sofia Aquino. Ang tatay ko ay madalas kang banggitin sa bahay. Sabi, ikaw ang haligi ng kumpanya, ang bayani ng kumpanya. Magandang umaga, Secretary. Magandang umaga, Sekretary. Magandang umaga, Sekretary. Nanay, hindi ba siya yung noong araw na na-ospital tayo na sumundo sa atin pa uwi? Kaibigan siya ni Mami at siya rin ang sekretary ng Grupo Reyes. Kaibigan ni Mami ay isang malaking sekretary ng kumpanya. Si Mami... Sila yung mga, lalo na yung matandang babae, ay nagpapanggap na chairman ng grupo natin at nagpeke pa ng dokumento. Tingnan mo. Tingnan mo nga. Ang gawa? Ang selyo parang tunay na tunay. Napakalakas ng loob. Iminumungkahi ko, tawagan ang pulis at hulihin sila. Siyalino ko pa kami ng 100,000 piso. Tama, hulihin na sila agad. Ang appointment na ito mula sa board bilang espesyal na asistente ng opisina ay totoo. Ibig sabihin, ang dokumentong ito ay tunay at ganap na epektibo. Totoo ba? Totoo talaga? Nanay, paano niya nakuha ang tunay na appointment letter ng Grupo Reyes? Siya at si Secretary Jiang, ano ba talaga ang relasyon nila? Ilang bagay pa ang itinatago niya sa akin. Maaring may maling akala kayo. Ang dokumentong ito ay talagang mula sa Board of Directors, batay kay Ginoong Miguel de la Cruz na may mahusay na kwalifikasyon. Dahil lang, si Ginang Chen Shushu ay matagal ko ng kaibigan at nagkataong ngayong araw dadalhin niya ang kanyang anak na babae na si Linyan upang dumalo sa handaan. Kaya ipinagkatiwala ko sa kanya na ipasa ang dokumentong ito bilang pagpapakita ng pagiging seryoso. Hindi ko inasahan na magdudulot ito ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Ang pangkalahatang kalihim ng Grupo Reyes ay nakipagkaibigan pala sa babaeng simpleng manamit na matagal ng kaibigan. At hindi lang iyon, ipinagkatiwala pa ang napakahalagang dokumento upang ipasa niya. Ito. Ma'am Chen, malaking pagkakamali, kasalanan ko lahat, pero ako rin para sa grupo kasi, di ba? Ako'y nagmadali. Patawarin mo po ako, hayaan mo na lang ako, huwag mong sabihin kay Secretary Jiang. Ang laki naman ang sinabi mo, Supervisor Gao. Para sa kumpanya naman, ginagawa mo lang ang iyong trabaho. Isang pagkakamali lang. Hindi ko naiisipin. Napakabuti mo. Tingnan ninyo ang bibig ko. Ate, ito ay isang pagkakamali lang. Patawarin mo rin ako. Mula ngayon, iisa na tayong pamilya. Si Miguel ay papasok sa grupo. Salamat sa iyo at kay Secretary Jiang, sana ay alagaan ninyo siya. Oo, no, Ma'am Chen, ikaw ang aming tagapagligtas ng pamilya de la Cruz. Hindi sapat ang pasasalamat, ha 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 ha. Dahil nalinaw na ang lahat, mas mabuti iyon. G. Miguel de la Cruz. Ang appointment letter na ito epektibo sa Lunes bukas ng gabi. Ang grupo ay magdaraos ng anniversary celebration. Ang mga executive ng grupo at mahahalagang kasosyo ay dadalo. Maaari kang pumunta ng maaga upang makilala ang kapaligiran. Oo. Maaari mong isama ang iyong pamilya upang dumalo. Salamat, Sekretary. Jiang, darating kami ng eksakto. Naku, pupunta kami, tiyak na pupunta kami. Salamat, Secretary Jiang, salamat. Nanay. Tama ba ako dati? Kaya pala nagtipid ako ng ganyan, nagpupuyat at nagtatrabaho. Sa paningin nila ay kusang loob at karapat-dapat. Hindi ka tanga. Pinahahalagahan mo ang pagkakaibigan, tapat kang nakikipagkapwa, wala iyang mali. Ang mali ay ang mga hindi nakakaunawa ng tapat na pagmamahal at yumuyurak nito ang kanilang masasamang salita. Hindi makakadungis sa iyong kadalisayan. Yan. Sakay na. Chen,
Ate Chen, bukas ang anibersaryo, pumunta rin kayo. Hindi ako sasama. Bukas pupunta ang pamilya ni Miguel de la Cruz. Ano ang gagawin ko doon? Ayoko nang mapahiya. Yan. Sa tingin mo ba ito na ba ang katapusan? Hindi pa tapos ang laban. Minsan kapag mas mataas ang iyong kinatatayuan, mas masakit ang pagbagsak. Ayaw mo bang makita ang dulang ito? Paano ito magtatapos? Ayaw mo bang makita ang mga nanloko sa iyo? Kung ano ang magandang wakas nila? Nanay, ano ang gusto mong gawin? Samahan mo muna ako sa isang lugar. Magandang araw po, Ma'am at Miss. Nanay, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Secretary Jiang at itong bahay ang mga katulong. Talagang hindi naman mahirap ang buhay mo. Niloko mo ako, di ba? Sa totoo lang, ako ay hindi pwede. Hindi pa ngayon ang panahon para sabihin sa anak na babae ang totoo kong pagkatao. Yan. Sa totoo lang, ang iyong ina ay hindi ka naman lubusang niloko. Dati, ang iyong ina ay may mga dahilan. Kaya hindi siya dumating para sa iyo at totoo nga na nakaraang mahabang panahon na hindi masyadong maganda. Hanggang sa isang pagkakataon na hindi inaasahan na iligtas ng iyong ina ang chairman ng Grupo Reyes. Siya ay nagpapasalamat, kaya para suklian ako, binigyan niya ako ng pera at ilang maliit na bahagi ng Grupo Reyes. May dibidendo kaya unti-unting gumanda ang aking buhay. Itong bahay ay pinunduhan ng chairman at si Secretary Jiang ang pag-aalaga niya sa atin ay ipinag-utos din ng chairman. Anak, ang mga bagay na nakaraan mamaya ay dahan-dahan kong sasabihin sa'yo. Ang mahalaga ay bukas. Bukas? Bukas ay ang anibersaryo ng Grupo Reyes. Alam ni nanay, ayaw mong makita muli ang pamilyang iyon ni Miguel de la Cruz. Pero payag ka ba na ganito? Payag ka bang makita ang lalaking walang utang na loob na nagmamayabang sa party, umakyat sa mataas na sanga, at tuluyan ka ng nakalimutan? Maaaring tawanan pa tayo. Nanay, bukas? Naghandog ako ng sorpresa para sa'yo, ibibigay sa kanila. Gusto kong sila ay ang mga nangapi sa'yo. Malaman nila, ang pagtatraidor sa tunay na pagmamahal, ang pagyurak sa dignidad ay may kapalit. Pupunta ako. Sasamahan kita. Tsaka marami sila, hindi kita pwedeng hayaang mag-isa. Mabuting anak, huwag kang mag-alala. Bukas sabay tayo. Kunin ang respetong nararapat sa atin. Presidente Chen, kakumpirma lang si Miguel de la Cruz at ang kanyang mga magulang, si Gao Chiming at ang kanyang anak na si Sofia Aquino ay dumating na sa venue ng anniversary event. Ayon sa inyong plano, sa susunod na bahagi, maaari ninyong ipahayag ang personal ninyong hawak na shares ng Grupo Reyes. Ilipat ang 15% sa pangalan ni Sofia Aquino na ihanda ko na ang legal na dokumento.
ang mga pagkukulang ko sa kanya noon. Sa pagkakataong ito, babayaran ko lahat. Karangalan, katayuan, kumpiyansa. Ipapanalo ko lahat para sa kanya. Gusto ko talagang malaman kapag inanunsyo na ang balitang ito. Sa mukha ng dalawang pamilya, ano kaya ang magiging ekspresyon nila? Nako, ang laki ng magagastos, Miguel. Simula ngayon, dito ka na magtatrabaho. Miguel, bakit ngayon ka lang dumating? Nandun ang tatay ko. Matagal ka na niyang hinihintay. Yung si. Ang ganda mo ngayon, parang artista ka. Oo nga. Nasaan si Supervisor Gao? Batiin natin siya. Huwag tayong mawalan ng galang. Tara na. Patay. Ginong Gao. Mag-usap na lang tayo pag-uwi. Supervisor Gao, kumusta? Ang venue ngayon ay napakaganda. Oo nga, Director Gao. Si Miguel sa hinaharap ay kailangan pa ring umasa kay Director Gao. Sana po ay tulungan ninyo siya. Oo. Buti naman dumating kayo. May sasabihin ako sa inyo. Bantayan ninyo ng mabuti si Miguel. Sa ganitong okasyon, huwag kayong mawawala sa tamang asal. Kapag nagkamali, mapapahiya ang ating dalawang pamilya. Iyon ay si Yunshi, ang anak ko, na matigas ang ulo. Sa inyong mga edukado, may tinatawag na idealisasyon. Gusto lang pakasalan si Miguel. At ako naman, sobrang nagpoprotekta sa anak. Kung hindi, sana kayo ang nakinabang. Sino kaya? Sino yan? Ang ganda. Ang ganda. Pwede ba makapanayam? Diyosa. Dito tingin. Diyosa. Diyosa. Yan. Itaas ang dibdib at ulo. Tandaan, simula ngayon wala nang maglalait sa'yo. Ngayong gabi, isa ka sa mga bida. Kumusta? Pwede ba makapanayam? Ang ganda. Yunshi, halika. Ang ganda mo ngayon. May isang tito, ipapakilala kita sa kanya. Tara. Ano yan? Akala mo ba kabilang ka na sa Maharlika? Xiaofeng, si Sofia Aquino, huwag mo nang masyadong purihin. Nakapasok ka sa Grupo Reyes dahil sa pagkilala ng mga nakatataas, hindi naman dahil kay Gao Qiming. Bakit tayo magtitiis ng ganitong kahihiyan? Tama anak, kapag umangat ka na, marami kang makikitang tao. Hindi na kailangang magpakumbaba sa pamilya Gao. Nanay, tatay. Ang pagpasok sa Grupo Reyes ay simula pa lang. Si Supervisor Gao ay matagal na sa Grupo Reyes. Matibay ang kanyang posisyon. Sa kanyang tulong, may iwasan ko ang maraming pagkakamali. Kapag naabot ko na ang kanyang posisyon o mas mataas pa, hindi na tayo ang magmamakaawa sa kanya. Sila ang pamilya Gao ang magmamakaawa sa atin. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Kaya kong tiisin ito. Matalino talaga ang anak ko. Tama, kailangan nating magtiis sandali para sa kapayapaan. Tama, ang isang tunay na lalaki ay marunong umangkop. Sino ang dalawang iyon? Hindi ko pa sila nakikita. Yun si Linian. Si Tita Chen. Imposible. Paano sila
Laobay, ito... Hindi ba sila yung dalawa kahapon? Yan. Huwag kang kabahan. Uminom ka ng isang bagay. Anong tinitingnan mo? Muntik nang lumuwa ang mga mata mo. Nagpalit lang ng anyo. Itong manok bundok, maaari bang maging phoenix? Sabihin mo ito ay talaga, ang itsura ng tao ay depende sa damit, ang kabayo naman sa saddle. Hindi ko alam sa ang sulok, nangupahan ng isang set ng damit, at pinangahasang isuot sa ganitong okasyon, para magpanggap na mayabang. Talaga namang hindi alam, ano ang kanyang sariling estado. Pumunta tayo doon at umupo. Hindi ba ito si Tita Chen at Linian? Ang galing ng timing, pero ngayon ay ang anibersaryo ng Grupo Reyes. Ang mga dumalo ay mga kilalang tao mula sa iba't ibang sektor at mga elite ng kumpanya. Mga taong tulad ninyo. Paano kayo nakapasok? May imbitasyon ba kayo? Miguel de la Cruz, mukhang mahina ang memorya mo. Nakalimutan mo ba? Akala mo ba ay papayag ako na ang appointment letter na magdadala sa'yo sa tagumpay? Sino ang personal na nagbigay sa'yo? Ang kapal mo pa ring banggitin yan. Akala mo nakaangkla ka sa Secretary Jiang. At may suwerte ka, kaya nag-aakala kang magaling ka na. Talaga namang akala mo malaki ka. At ikaw naman, Linian. Huwag mong isipin na nagbago ka ng itsura. Nag-ayos ng buhok. At akala mo'y tunay kang naging dalagang mayaman. Sinasabi ko sa'yo, yung pagkapobre mong ugat ay hindi maitatago. Huwag mong kalimutan ang dati mong paglilinis sa internet cafe at paghahain sa restaurant. Miguel, ang pinaka-pinagsisisihan ko ngayon ay ang hindi ko agad nakita yung kasuklam-suklam mong tunay na pagkatao. Ang dating Linian ay talagang bulag. Ako ang kasuklam-suklam. Linian, huwag mong isipin na may nakuha kang isang ina na biglang sumulpot mula saan man para sumuporta sa'yo at dahil doon magaling ka na at ganyan ka makipag-usap sa akin. Sayang lang kahit anong panggap ng nanay mo, wala pa rin siya. Kumpara sa amin na malapit nang pumasok sa core ng Grupo Reyes, ano ba siya? Core? Miguel, may mali ka bang pagkakaintindi sa sarili mo? Kahapon sinabi ko sa'yo, hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Mukhang hindi mo pa nauunawaan ang bigat ng mga salitang iyon. Pero okay lang. Sa lalong madaling panahon, ipapakita ko sa inyong lahat ng malinaw at walang duda kung ano ang tunay na kaibahan. Ano ang tunay na hindi karapat-dapat. Nakakatawa talaga. Naging ibang itsura ang mga sinasabi, parang panaginip lang. E di parang langit at lupa. Kayo ay putik sa lupa. Nakakahiya talaga. Tama na, lumayas na kayo. Habang suot nyo pa yung mga damit na yan, wala pang oras para hindi kayo mapahiya dahil wala kayong pambayad ng multa. Kahit magsuot ng damit ng hari, hindi ka pa rin prinsipe. Halika, tingnan yung lahat, tingnan. Ang mag-inang ito, mababang uri, na nagpapanggap na mataas at nagsisinungaling dito. Ang babaeng ito parang pandikit, dumikit sa anak ko ng 5 taon. At niloko pa anak ko na ulila siya, manloloko lang. Ngayon, ewan ko kung saan niya nakuha ang isang pulubing ina at nagmamayabang pa. At itong babae ang ina, mas masahol pa. Sabi ko sa'yo, kahapon gumamit siya ng pekeng dokumento at nanloko sa amin ng 100,000. 100,000 pinaghirapan. Sabi ko sa'yo, mga manloloko sila. Manloloko dalubhasa sa panloloko. Bakit ngayon lahat ng uri ng tao, pati sa ganitong okasyon, nanloloko? Nasaan ang mga gwardya? Bakit pinapasok lahat? Dapat agad silang palayasin. Mr. Bai, Mrs. Bai, huwag kayong mag-alala. Sumusuporta kami sa inyo. Halika. Itong mga maingay na langaw, itapon ninyo sa labas. Mga maingay na langaw na to, kung magsasalita pa kayo kahit isa, itapon nyo sila sa labas. Itong babae, sino ba talaga siya sa anibersaryo ng Grupo Reyes?
Pinatapon agad ng mga gwardya. Tingnan nyo ang aura niya, tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Teka, tingnan nyo siya, parang pamilyar ba? Parang masyadong magkamuka kahit malabo ang litrato at may sunglasses pa. Pero ang aura at hugis, mukhang siya ang sa Grupo Reyes. Ang kagagaling lang sa ibang bansa na hindi pa nagpakita sa publiko si Chairman Chen. Nagpapakasanto na naman akala mo. Yung si tumahimik ka, huwag kang magdulot ng gulo. Kung sakaling totoo. Tapos na tayo. Miguel de la Cruz, ayusin mo ang sarili mo. At ang mga magulang mo, kung manghahas ka kay Nian magsalita ng bastos kahit isa, ang mga gwardyang ito. Sa susunod, ang lugar na itatapon sa inyo, hindi lang sa labas ng ballroom ganito lang kadali, ang basurang planta sa kanlurang bahagi ng lungsod. Napaka-unique ng tanawin sa tingin ko, bagay na bagay sa inyo para magising ang utak. Nian doon tayo umupo. Pitch, ano bang kayabangan mo? E di may kakilala kang Secretary General, ma. Wala yan, huwag mong kalimutan. Ngayong araw, lahat ng mga bagong executive at special assistants sasampa sa entablado para tumanggap ng award sa oras na yon. Lahat ng spotlight tututok sa akin. Ako ang bida ngayong araw. Tingnan natin kung paano niya nakawin ng atensyon. Nanay, para sa akin marami kang ginawa. Hindi kailangan para sa akin makipag-away. Kung sakali kung makakasakit ka sa tunay na malaking tao dito, malulugi ka. Nahanap kita ay sapat na tarana. Bobo ka! Hindi ako malulugi. Dati, ako ay hindi ka naprotektahan, pinagtiisan mo. Ngayon, sino man ang magpapalungkot sa'yo, papagsisisihin ko sila. Ako ang iyong sandalan. Hoy, tatanungin kita, nagkakamali ba kayo? Yung dalawang tao, bakit nakaupo sila doon? Yun ay upuan ng VIP. Mr. De La Cruz, hindi kami nagkakamali. Ang mga upuan ng VIP ay personal na inayos ni Secretary Jiang. Ang mga upuan ng dalawang babae ay espesyal na pinahintulutan. Tingnan mo, sinabi ko na sa'yo, si Secretary Jiang pa rin siya ay umasa sa lalaki para sa koneksyon. Ano pa ang kaya niyang gawin? Nakakahiya talaga. Chairman Chen, Maupo ka na, sige. Halika dito. Ang mga maiingay na langaw na ito, itapon ninyo sa labas. Anong ginagawa ninyo? Bitawan, ipapakita ko sa inyong lahat na malinaw at mauunawaan ano ang pagkakaiba ng langit at lupa. Ano ang tunay na hindi karapat-dapat? Bukod sa umasa sa lalaki, ano pa ang kaya? Nakakahiya talaga. ay naku. Manood muna. Mga tao, tumahimik muna kayo. Mga iginagalang na pinuno. Mga bisita. Ako ngayon si Miguel de la Cruz na magsisimula sa Grupo Reyes. Ilalantad ko ang mga maling gawain sa loob ng grupo. Sila iyon. Sila nga si Mr. Jiang, Secretary General ng Grupo Reyes. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magdala ng dalawang dayuhang hindi kilala na nakaupo sa tabi niya, si Chen Shushu at ang kanyang anak na si Li Nian. Dinala sila sa marangyang handaan na ito at binigyan pa sila ng hindi nararapat na pagtrato bilang VIP. Kaya seryoso akong naghihinala na si Secretary Jiang at Miss Li ay may hindi tamang relasyong lalaki-babae. Ito ay pag-abuso sa kapangyarihan para sa pansariling interes. Ito ay paninira sa reputasyon ng Grupo Reyes. At si Chen Shushu, dahil sa hindi tamang relasyong ito, kahapon lang ay nakipagsabuatan para manloko sa aming pamilya ng 100,000 piso. Oo. Talagang walang takot sa batas. Yan. Nakita mo ba? Ito ang dati mong taong nagustuhan. Galit na walang magawa. Gumagamit lamang ng pinakamababang paraan para siraan ng iba. Nakakaawa at nakakalungkot. Baliw ba ang bagong empleyadong ito? Sa anniversary party, bakit siya nagwawala? Oo, walang kahit anong ebidensya. Dito lang nagkakalat ng chismis, nagkakalat ng malisyosong chismis. Wala talagang class. Parang isang tambay. Paano kaya tinanggap ng Grupo Reyes ang ganitong uri ng tao?
Tingnan mo ang kanyang mga magulang, mukhang walang breeding, malamang pagkabigo sa pagpapalaki. Tingnan mo ang sarili mo, ano bang nahanap mo? Pabigla-bigla at hangal. Walang nagagawa, puro gulo ang naidudulot. Ang magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Mga minamahal naming pinuno, mga panauhin, mga mahal naming kasamahan, magandang gabi po sa inyong lahat. Lumipas ang panahon, parang agos ng tubig, sa pagbabalik tanaw sa nakaraang taon, ang ating grupo ay nagbunga ng marami. Ito ay dahil sa bawat masisipag na nagpursiging kasamahan. At ang mga bagong dugo ang siyang magiging driver ng ating pag-unlad. Ngayon, sama-sama nating palakpakan ng mainit ang lahat ng bagong sumali sa ating pamilya. Susunod, pakitawag ang mga bagong kasama ay sunod-sunod na umakyat sa entablado. R&D Department, Zhang Wei. Finance Department, Wang Lili. Admin Department, Zhao Yu. Procurement Department, Zhou Hongwei. Bakit wala pa si Xiaoping? Huwag mag-alala. Ang huli ang pinakamahalaga. Siguradong hiwalay siyang i-introduce sa dulo. Muli nating palakpakan ng mainit ang lahat ng bagong kasamahan. Tapos na. Anong nangyari? Bakit wala tayo? Bakit wala ako? Ay, mali ba? Nasaan ang anak kong si Miguel de la Cruz? Ay naku, huwag kang sumigaw. Ano ba yung hitsura mo? Baka nagkamali lang yung host na miss lang. Sandali, host. Ako rin. Ako si Miguel de la Cruz, special assistant ng grupo. Bakit wala ako sa listahan? Bakit wala ako? Ito ang appointment letter ko. Ginoo, mangyaring maging mahinahon. Ang aming listahan ay walang pagkakamali. Dahil mayroon pa kaming isa na huli at pinaka-espesyal. May isa pa? Ang bagong kasamahan na ito ay ihahayag ng isang misteryosong panauhin mismo para sa inyong lahat. Pumalakpak tayo para sa panauhing maghahayag. Bakit siya? Sino ba ang nakakaalam? Ma, bakit siya nakaakyat? Hindi ba sabi niya manonood lang daw siya? Ano ba talaga ang nangyayari? Sino siya? Hindi ko pa siya nakikita. Ang lakas ng aura. Bakit siya ang mag-aanunsyo? Mga panauhin, mga kasamahan, magandang gabi sa inyong lahat. Nagkaroon lang ng konting aberya. Sana hindi kayo mag-alala. Ang kasiyahan ng anniversary ay magsisimula na. Ayon sa programa susunod, ay papasok sa isang mahalagang bahagi. I-anunsyo ang taong ito. Ang huling at pinakamahalaga na direktang papasok sa opisina ng Lupon bilang special assistant. Sa desisyon ng board, ang huling napapasok sa opisina ng chairman ay ang special assistant ng chairman si Linian. Sino si Linian? Hindi siya empleyado ng kumpanya natin? Ako, Strategic Department? Ano ba talaga ito? So, binabati kita kasamang Linian. Pumunta sa entablado kasamang Linian. Bigyan natin ng palakpakan. Linian, pumunta ka rito sa entablado. Pandaraya. Ito ay talagang pandaraya. Ano bang sinabi ko? Alin yan. Dahil lang sa nanay niya, sa koneksyon ng nanay niya, nakapasok sa pangunahing departamento ng kumpanya. Wala na bang patakaran ng kumpanyang ito? Chairman, alam ba niya ito? Ipaliwanag. Dapat magbigay ng paliwanag. Dapat sa amin mga dedikadong empleyado ay bigyan ng paliwanag. Umupo ka ng maayos.
Kung gusto mong mabuhay, tumahimik ka. Linian, ikaw walang hiya kang babae. Anong karapatan mo? Ikaw ay isang walang kwentang graduate ng vocational school. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa anak ko? Ang anak ko ay graduate ng Tsinghua at Peking, master's degree pa. Ang paborito ng langit. Kahit magdala ka ng sapatos niya, hindi ka karapat-dapat. Sinasabi ko sa'yo, may tiyak na daya dito. Sila ay mga scammer. Vocational? Tsinghua at Peking. Ang anak kong si Linian. Bilang tagapagmana ng Grupo Reyes, ang nag-iisang tagapagmana sa hinaharap na pumasok sa sarili naming kumpanya. Magsimula sa pinakaibaba para matuto, alamin ang operasyon. Anong problema? Kailangan bang ipaliwanag sa inyong mga tagalabas? Tagapagmana. Siya ang tagapagmana. Ang nanay niya, kaya siya ang chairman? Chairman. Siya si Chairman Chen. Diyos ko, siya pala mismo ang chairman. Ang mga tanga sa Pamilya Bai, sila ay palaging nagmumura ang chairman at ang binibini para silang mga babaeng bastos. Tapos na. Ito. Niyan, huwag kang matakot. Ang mga ito ay dapat nasa iyo talaga. Nanay, ikaw, sino ka ba talaga? Lahat sila ay mga manloloko. Lahat kayo ay niloloko ako. Paano siya naging tagapagmana? Siya ay isang tagapaglinis ng sahig. Bakit siya? Huwag kayong maniwala. Si Linia na ito ay isang manloloko. Sinasabi ko sa iyo, isa lang siyang manggagawa sa pabrika. Ilang 10 piso lang ang arawan niya. Bakit siya magkakaroon? Bakit siya pwedeng may connection sa Grupo Reyes? Ang amoy ng kahirapan sa kanya, kahit ilang metro ang layo, naaamoy ko pa. Anong nangyayari? Ang laking grupo, wala bang mag-aayos niyan? Babayaan lang ang dalawang manloloko na ito rito? Tigil na. Mangyaring tumahimik ang lahat. Kanina ay nakarinig ako ng ilang napakawalang katotohanan. Masasabi ko pa nga, napakasamang mga pahayag. Sa tingin ko, may responsibilidad ako at kailangan dito sa inyong lahat ipaliwanag ang katotohanan. Ang pangalan ko ay Wang Jiancheng, co-founder ng Grupo Reyes. 40 taon na ang nakalipas, ako at ang aking matandang kaibigan na si Chen Guohua, Ginoong Chen, na nasa entablado ang tunay na ama ni Xiaoshu, nagsimula mula sa wala at itinatag ang Grupo Reyes. At sa sandaling ito, ang babaeng ito na nakatayo sa entablado ay si Chen Guohua, Ginoong Chen, ang tunay na anak ng aking matandang kapatid ng Grupo Reyes. Walang alinlangan, ang lehitimong tagapagmana, anas may buong pag-aproba ng lupon ng mga direktor at formal nang umupo bilang pinuno ng Grupo Reyes mahigit 1 taon, si Chen Shushu, Chairman Chen. Anak ni Chen Guohua. Lehitimong tagapagmana. Chairman Chen. Mali. Mali kami, Presidente Chen, mali kami. Patawarin mo kami sa aming pagkakamali. Huwag mo kaming pagdusahin. Pasensya na, Presidente Chen. Nabulag kami. Ikaw ay mapagbigay. Patawarin mo na ang pamilya de la Cruz. Pasensya na. Ganun pala, narinig ko na pumauwi si Presidente Chen ng tahimik para hanapin ang nawawalang anak na babae. Diyos ko, ang pamilyang De La Cruz na ito, talagang pinaparusahan nila ang sarili nila. At sa harap pa ng presidente at ng binibini, sila ay nagmura ng matagal. Ang galing ni Presidente Chen, talagang pagbabalik ng hari. Makinig po ang lahat. Naniniwala ako, marami pa ang may tanong. Bakit si Miguel de la Cruz ay may hawak? Na ibinigay ko mismo. Na may selyo ng Grupo Reyes na appointment letter. Pero ito ay na-reject. Miguel, ilabas mo ang pinahahalagahan mong appointment letter. Tingnan mong mabuti. Ano ang kulang dito? Lagda. Bakit walang lagda? Nakita mo na ba? Ang appointment letter na ito ay para sana sa aking magiging manugang na lalaki, regalo sa unang pagkikita. Kung pumirma ako, epektibo agad. Sa totoo lang, Miguel, sa iyong edukasyon at kakayahan, makapasok sa Grupo Reyes magsimula sa mababa ay hindi imposible. Ngunit,
Ang kasakiman ay walang hanggan. Nakikisama ka sa makapangyarihan, sumisipsip sa mayayaman. Para sa isang anak ng isang tagapamahala ng departamento, ipinangako sa'yo isang malabong kinabukasan. Kaya mo itinapon, tinapakan at hiniya ang babaeng sumuporta sa iyong pag-aaral at kasama mo sa loob ng 5 taon sa iyong paningin. Ang pag-ibig ay may presyo. Ang dignidad ay maaring yurakan. Ikaw na may masamang asal, walang utang na loob. Kahit gaano ka kagaling. Ang Grupo Reyes ay hindi ka tatanggapin kailanman. Dahil ikaw ay hindi karapat-dapat. Sa simula pa lang, ang nasa kamay mo ay isang bagay na maraming tao ang pinapangarap na trump card. Basta't mahal mo si Nian ng totoo, basta't marunong kang magpahalaga sa 5 taon niyang pagbibigay at pagmamahal, pipirmahan ko ang appointment letter na ito. Ay 1 segundo lang. Ngunit ipinakita mo sa akin sa iyong aksyon at sinabi sa lahat ng narito, Ang antas ng edukasyon. ay hindi kailanman magpapasiya ng antas ng pagkatao. Ang tatak ng Qingbei ay hindi kayang takpan ang iyong kasakiman at kawalan ng utang na loob. Ang iyong mababang at walang hiyang puso. Tandaan mo ang sinabi ko ngayon. Kung hindi tugma ang iyong moral sa iyong posisyon, tiyak na magkakaroon ng kapahamakan. Ang nawala sa iyo ngayon ay hindi lang isang trabaho, kundi ang iyong pagiging pundasyon bilang isang tao. Ito ang halaga ng pagyurak mo sa tunay na pagmamahal at pagtataksil. Mga kasamahan, mga kaibigan, Linian, bilang tagapagmana ng grupo, ang daan sa hinaharap ay mahaba pa. Ngunit, hindi siya makakatanggap ng anumang pabor. Sa halip, magsisimula siya mula sa pinakapangunahing posisyon, mag-aaral ng mabuti, at gagawa ng tapat. Kaya, mga nakatatanda at mga kasamahan, huwag kayong mag-atubiling magturo. Gabayan siya ng marami. At tulungan siya. Ako si Chen Shushu ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Okay. Ang lahat ng nangyari kanina ay bahagi lamang ng isang maliit na pangyayari ngayong gabi. Ngayon ipinapahayag ko ang anibersaryo ng Grupo Reyes ay opisyal nang nagsisimula. Sana lahat ay magkaroon ng masayang gabi. Binabati kita. Yan galingan mo. Kumusta, Atra? Pumunta tayo sa VIP room. Magusto kong mapag-isa. Chairman, tara na. Yan, sama ka na. Tara. Chairman Wang, dito po. Sige po. Ingat. Oo. Chairman Chen. Yan. Talagang nagkamali ako. Alam ko na ngayon, nabulag ako. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito po. Miss Linian? Ay, hindi niyan. Tita, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo na ang mga pagkakamali namin. Patawarin mo na kami. Pwede mo bang kausapin makiusap kay Chairman Chen? Ang trabahong ito para kay Xiaofeng ay napakahalaga. Siguradong patawarin mo kami. Niyan sa nakaraang 5 taon, nagkamali lang si Xiaofeng sandali. Alam niyang magbago siya. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako niyan. Mapamaw na kayo. Yan, sa pagkakataong ito ay talagang alam kong mali ako. Wala akong kwenta, ako ay isang taong naghahanap lamang ng sariling interes. Bulag ako ay isang bastos. Iniwan ko ang isang napakabuting kasintahan. Ako ay pumunta upang makisipsip sa mayayaman. Saktan mo ako, pwedeng mo akong saktan o murahin, patawarin mo ako sa pagkakataong ito, pwede ba? Patawad. Miguel, hinihingi mo ang aking kapatawaran. Talaga bang nare-realize mo na mali ka? O bigla mo lang nalaman na ang dating batong itinapon mo ay isang diamante? At ang diamanteng ito ay apelyido Chen na ngayon. Hindi po, hindi. Niyan. Hindi. Sa pagkakataong ito ay totoo. Tahimik. Ngayon kapag nakikita kita naduduwal ako.
Akala mo ba ay natural na itinakda akong mag-vocational? Natural na dapat akong maghugas ng pinggan? Miguel, sinasabi ko sa'yo, ang aking marka sa entrance exam noong taon na iyon ay sapat para makapasok sa isang nangungunang universidad. Bakit hindi ako pumasok? Dahil noong panahong iyon, wala na akong tahanan. Walang sino man ang kayang magbayad ng aking tuition at gastusin. At ikaw, ang iyong pamilya ay katamtaman din pero gusto mong pumasok sa pinakamahusay na universidad. Ayokong mahirapan ka, natatakot ako na ang ating relasyon ay masisira dahil sa pera. Ako ang kusang sumuko sa acceptance letter mula sa universidad. Pinili ko ang pinakamababang tuition na vocational school na may garantisadong trabaho. Dahil ito ay magbibigay daan sa akin na kumita ka agad ng pera. Noon iniisip ko pa, kailangan kong magsumikap para kumita upang suportahan ang iyong pag-aaral sa Qingbei para wala kang alalahanin. Ang iyong konsensya. Noong mga panahong iyon, nagtatrabaho ako ng 3 part-time sa isang araw. Kumakain ng tira ng iba, nagsusuot ng damit na itinapon ng iba. Ang bawat sentimo na naipon ko ay ginastos ko para sa iyo. Ano ang naging resulta? Ang aking pagsisikap, ang aking sakripisyo sa iyong paningin ay iyong tinatawag na murang regalo na kusang loob na ibinigay. Naging isang bagay na maaari mong yurakan at magagamit laban sa akin bilang dahilan para hiyain ako. Miguel, hindi na ako galit sa iyo. Galit lang ako sa sarili ko. Bakit hindi ko mas maaga nakita ang iyong mapagkunwaring tunay na kulay? Galit lang ako sa sarili ko bakit ang 5 taon ng aking kabataan ay nasayang sa isang walang kwentang tao. Nakikiusap ako sa'yo, Nian. Miguel de la Cruz. Sabi nila ang tuhod ng lalaki ay may ginto. Ang tuhod mo'y napakalambot. Dahil lang nalaman mo ang pagkatao ni Nian, madali kang lumuhod. Chairman, nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Ipadala mo ako sa workshop. Pwede akong maging tagalinis kahit ano. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng paraan para mabuhay. Umalis ka? Chairman. Yunsi. Yongshi, Tulungan mo ako, ipakiusap mo sa tatay mo na si Supervisor Gao sa kumpanya, bigyan ako ng kahit anong posisyon, kahit ano, dahil sa ating nakaraan, pakiusap. ay, umalis ka. Sino bang may relasyon sa'yo? Huwag mo akong hawakan. Tatay, Anong akala mo sa sarili mo? Sinasabi ko sa'yo, lumayo ka sa anak ko. Simula ngayon ang anak ko at ikaw wala ng koneksyon. Umalis ka ng malayo. Nakita ko na ang mga walang hiya ngunit hindi ganito. Tara na! Supervisor Gao. Chairman, tawagin nyo lang akong Xiao Gao. Ano po ang ipag-uutos nyo? Nakalimutan na nga. Ginoong Chairman, mali ako. Ako ang hindi. Nag-aral ng mabuti sa aking anak. Nasa restaurant ay nanggulo kay Miss Linian. Lahat ay akin, lahat ay kasalanan ko. Pakiusap, hayaan mo na kami. Pwede ba? Mr. Reyes, Chairman Reyes, Miss Linian, pasensya na. Ako, hindi ko alam na si Miguel de la Cruz ay isang walang kwentang tao. Naloko rin ako niya, hindi ko na uulitin. Sa labas ng restaurant, nagduda ka sa pagkatao ko, pinoprotektahan ang reputasyon ng Grupo Reyes. Mula sa pananaw ng kumpanya, nakikita ang kanyang hangarin. Hangal ang ginawa niya pero hindi naman malaking pagkakamali. Pero gamit ang iyong posisyon. Nangako sa iba ng mga posisyong lampas sa iyong autoridad, sinubukang kontrolin ang pag-hire ng kumpanya. Ginamit ang posisyon para sa sariling interes para tulungan ang anak mo. Matinding paglabag sa patakaran ng kumpanya nilabag ang aking boundary. Dahil sa ikaw ay itinuturing na nagtatanggol ng kumpanya, bibigyan kita ng pagkakataon. Alisin ang iyong posisyon bilang business supervisor. Ibaba ka sa project leader ng business tree para makita ang iyong performance. Sahod iaayon sa bagong posisyon. Salamat sa pagpapatawad, Chairman Reyes. Huwag kang mag-alala, tiyak na sa bagong posisyon gagawa ako ng magandang resulta. Tungkol naman sa iyo, Sofia. Grupo Reyes hindi na muling tatanggapin. Mag-ingat ka sa iyong gagawin.
Ang tatay mo ay makakapanatili ng trabaho ay sapat na. Alis, 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 alis! Nanay, umuwi ka na muna. Gusto ko munang mag-isa, tumahimik muna. Sige, mag-ingat ka, bumalik ka ng maaga. O kung saan mo gusto pumunta, pahatid ka sa driver. Hindi na, gusto ko lang mag-isa sandali. Chairman. Chairman Chen, huwag po kayong masyadong mag-alala. Si Miss kamakailan lang, marami siyang pinagdaanan. Napakabilis ng lahat. Kailangan niya ng oras at espasyo para ma-process ito. Normal lang naman iyon. Alam ko. Alam ko lahat. Kasalanan ko ito. Huli na akong dumating. At gumamit pa ng paraan. Na hindi niya tanggap, pinilit kong pumasok sa buhay niya. Laujang, sa tingin mo mag-overthink ba siya? Magagalit ba siya sa akin? Magagalit dahil itinago ko sa kanya? Magagalit dahil hindi ko siya natagpuan agad? Magagalit dahil bigla akong sumulpot? Na parang ginulo ang lahat itong nanay na ito. Chairman Chen, Pero okay lang. Kahit galit siya sa akin, magalit, ayaw akong kilalanin, okay lang. Siya ang anak ko, ang magagawa ko ay sa sarili kong paraan protektahan siya. Para hindi na siya maapi ng iba, hindi na mag-alala tungkol sa pera. Hayaan siyang pumili ng buhay na gusto niya. Kahit hindi niya ako kilalanin, kilalanin ko pa rin siya. Madam, bumalik na kayo. Gino bumalik na siya. Sabi mo? Sinong bumalik? Si Ginong Chen, ang tatay ninyo. Bumalik na si Ginong Chen. Bumalik siya. Bakit ngayon pa? Noon pinilit niyang paghiwalayin kami ni Diego Silva. Sa paningin niya, ang interes ng Grupo Reyes ang higit sa lahat. Dapat dalisay ang lahi. Ano naman kaya ang mararamdaman niya sa apo niyang si Nian na hindi pa niya nakikilala? Natatakot ako na pahirapan niya si Nian. Kakahanap ko lang sa kanya. Hindi ko na siya pwedeng mawala ulit. Ma, Nianin, bumalik ka na. Hindi mo na ba ako galit? Hindi mo ba ako galit sa pagtatago ko? Hindi ka ba nagalit na hindi ako nakabalik agad para hanapin ka? hindi na. Ma, alam ko na ang lahat. Ano ang alam mo? Noon, ang Grupo Reyes ay may problema sa loob at labas, kailangan ng tagapagmana. Si Lolo ay may nag-iisang anak na babae, ikaw. Ang bigat ng grupo ay napunta sa iyo. Alam ko, ang tatay ko, si Diego Silva, kahit gaano siya kagaling sa panahong iyon, isa lang siyang ordinaryong mangingisda. Sa paningin ni Lolo, hindi iyon tatanggapin. Alam ko rin. Noong ipinanganak ako, si Lolo ang pilit na inilayo ako sa iyo. Pinutol niya ang lahat ng ugnayan mo sa bansa. Pinaalis ka niya sa ibang bansa sa loob ng 20 taon. Wala ka ring magawa. Ito? Sino ang nagsabi sa'yo? Kanina pinigilan ako ni Director Wang. Sabi niya, may nag-atas sa kanya na ibigay ito sa akin. Parada. Miss Linian, Director Wang,
Ay, gabi na mag-isa kang lumalabas, hindi ligtas, umuwi ka na. Hayaan mo ang nanay mo, huwag nang mag-alala ng matagal. Ito ang lolo mo. Lolo. Ginong Chen Guhua na nag-atas sa akin na dapat personally ibigay sa iyo. Ditong mga nakaraang taon ang nanay mo ay nahirapan din. May mga bagay hindi niya kontrolado, marami siyang pagsisisi at dahilan. Itong sulat baka may sagot sa mga tanong mo, tingnan mo. Salamat po. Umuwi ka ng maaga. Yan ang apo kong hindi ko pa nakikita. Kapag binabasa mo itong sulat ang lolo mo, ay malamang walang lakas ng loob. Harap-harapang sabihin sa iyo ang mga ito. Noong panahon, ang Grupo Reyes ay may panloob at panlabas na problema nasa panganib. Isa lang ang anak kong babae, ang nanay mo. Ang pasanin ng grupo ay kailangan niyang pasanin. Pinilit kong paghiwalayin ang mga magulang mo. Inalis ko ang nanay mo sa kanyang bayan. Pinutol ko ang lahat ng koneksyon niya sa bansa, lahat ng ugnayan. Sa loob ng 20 taon. Nasaksihan ko ang nanay mo kung paano siya namuhay sa ibang bansa. Sa puso niya, ikaw lang. Madalas niyang sabihin na sapat na ang pagkakaroon ng anak na babae sa buhay na ito. Hindi na siya nag-asawa habang buhay. Sa hindi mabilang na mga gabing nasa ibang bansa. Ang pag-alala sa iyo lang. Ang tanging nagbigay lakas sa kanya upang malampasan ang lahat ng paghihirap at matutunan ang lahat ng kakayahan. Sa huli patatagin ang grupo at ang tanging paniniwala na nagpatuloy sa kanya. Ma, pasensya na. Dati hindi ko alam sinisipa kita. Ang nakaraan, hayaan na natin. Ang pinakamalaking hangarin ni nanay ngayon ay ang maging ligtas at masaya ka. Ma. Nanay, nasan si Lolo? Sabi ng katiwala, bumalik na raw si Lolo. Hindi ko pa siya nakikita. Parang laging bigla na lang sumusulpot. Baka nagpunta sa mga kaibigan. O may ginagawa sa study room. Dahil bumalik na si Lolo, gusto kong maghanda ng regalo sa unang pagkikita. Unang pagkikita pa namin eh. Sige, nararapat lang. Ano bang gusto mong bilhin? Gamitin mo ang card ni nanay. Pumunta ka sa pinakamagandang lugar. Nanay, ayaw ko. May mga bagay kasi na hindi nabibili ng pera. Sige, susunod ako sa'yo. Ingat ka. Saan mo gustong pumunta? Isama mo ang driver para ihatid ka. Hindi na. Mag-isa na lang akong mamamasyal. Tara-tara, sertipikado ng eksperto, panlunas sa lahat ng sakit, lahat lumapit at tingnan, banal na gamot na sertipikado ng eksperto. Tingnan ninyo. Kayong mga eksperto, may itatanong ako sa inyo. Ang sangkap na nakasulat dito ay astragalus at reishi spore powder. Magkano ang nilalaman nito? Malabo eh. Tingnan mo. Wala man lang eksaktong porsyento. Ano to? At saka, nasaan ang approval number, ha? Food permit number o health permit number? Nasaan? Ilabas at ipakita. Ano, produktong nanalo ng Nobel Prize. Sa tingin ko, puro kayo kalokohan. Panloloko kayo, nandadaya kayo sa pera ng mga matatanda. Matanda, ano ang alam mo? Huwag kang manggulo dito. Ang gamot namin ay gawa sa mataas na teknolohiyang extract ng halaman. Kung hindi ka bibili, huwag mong harangan ng iba. Mataas na teknolohiyang produkto. Sa tingin ko, high-tech na panloloko kayo. Mga bagay na nagkakahalaga ng ilang piso, maaaring ibenta ng libo-libo o 10,000. Wala na kayong konsensya. Matanda, wala kang hiya? Mukhang sinadya mo talaga na manira ng lugar. Umalis ka na, kung hindi, magsisisi ka. Sige, halika. Subukan mo akong galawin. Subukan mo akong galawin. Ngayon, sisirain ko talaga ang pwesto mo. Sige. Na-record ko na. Lahat ng panloloko ninyo at ang panggugulo sa matanda na sa telepono ko na. Malinaw na ebidensya. Walang makakatakas sa inyo. Wisit, isa na namang manggulo.
Wasakin ang telepono. Itaboy sila palabas. Huwag gumalaw, darating na ang pulis. Putang ina, naghahanap ka ng gulo. Takbo. Lolo, okay ka lang? Hindi ka nasaktan? Wala babae, matapang ka. Nag-record pa ng statement, talagang nakakatakot, pero yung mga scammer na nahuli ng pulis, ang sarap sa pakiramdam, walang katapusang kabutihan. Napakasarap-sarap. Ako matanda na matagal na hindi nakagalaw ng maayos. Hahaha. Ang mga peste sa lipunan dapat saktong parusahan. Oo. Sa totoo lang, bini-bini. Ngayon, palihim akong lumabas para bigyan ng apo ko nakakabalik lang. Pumili ng magandang regalo, pero wala akong nakitang regalo. Sa halip, may nagawa akong bagay na nagalis ng peste, hahaha. Ang swerte naman, ako rin ngayon gusto kong bigyan ng lolo ko na kakilala ko lang, naghahanda ng regalo. Oo. Mas magaling ka pa sa akin, inikot-ikot ko ng matagal, hindi alam kung anong bibilhin. Pero naalala ko dahil sa mga scammer sa panahon ngayon, ang bagay na taos puso napakabihira. Pero ikaw, binibini, magaling ka talaga. Ngayon, tulad mo na may lakas ng loob na lumaban, isang sigaw ng kabataan. Konti na lang. Ayoko lang ng nangaapi, lalo na ang manloloko sa matatanda, ng api sa mahihina. Kapag nakita ko, hindi ko pwedeng baliwalain. Tulad. Sa ilang bagay. Talagang magkamuka. Ano? Wala. Kapag matanda na, mahilig magsalita mag-isa. Lolo, paano ka uuwi mamaya? Kung hindi, isasama na lang kita. Kapag mag-isa kang umuwi, hindi ako panatag. Sige, makipagkwentuhan ka pa sa matanda. Mag-usap tayo ng kaunti. Okay. Ay. Lolo. Ito ba ang sasakyan ninyo? Ay, halika, sakay. Ito. Mukhang yung tinitirhan ni nanay eksklusibong subdivision, Lolo. Ito ba ang bahay ninyo? Dito ka rin nakatira? Oo. Lolo, ito ang iyong bahay. Nakatira ka rin dito? Oo, ganyan. Anong problema, Hija? Ang lugar na ito. May mali ba? Sabi ng katiwala, umuwi na si Lolo. Hindi ko pa siya nakikita. Yan ang apo kong hindi ko pa nakikilala. Naku. Bakit biglang umiyak? Ano bang sinabi ko? Na mali? Ay anak, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, anak. Lolo. Ikaw. Ano ang tawag mo sa akin? Ikaw? Ikaw si Nian? Niyan. Nanay. Tatay. Bakit kayo magkasama? Ikaw? Ikaw talaga ang aking munting Nian. Ay, oo. Lolo, ako ito. Ako, mabuti. Serve na. Uy, Nian. Halika. Nian, umupo ka. Sige. Ayos. Anak ng general talaga. Ang tapang mo kahapon, Nian. Ang lakas ng loob, yung pagiging makatarungan. Parang ako nung bata pa. Shushua, binigyan mo ang pamilya naming Chen ng isang magandang anak na babae. Nian. Itong inuman na ito para sa'yo. Welcome sa bahay. Lolo, salamat po. Ma, salamat din sa'yo. Salamat sa lahat ng paghihirap na dinala mo ako sa mundong ito at salamat din na hindi mo ako iniwan sa paghahanap. Halika. Nian.
Lolo. Dati marami akong ginawa. Mga kalokohan. Muntik kayong mag-ina. Maghiwalay ng tuluyan. Ikaw, sa puso mo, wala ka bang sama ng loob sa akin? Lolo, wala na. Nabasa ko na ang mga sulat at sinabi na rin sa akin ni nanay. Alam ko na noon may dahilan ka, mga pasanin at hirap. Ngayong naiisip ko, dahil sa mga pagsubok na iyon, mas pinahahalagahan ko ang lahat ng meron ako ngayon. At mas matatag ako kaysa sa mga kaedad ko, mas independyente. Nagpapasalamat ako sa nakaraan dahil hinubog nito kung sino ako ngayon. Ngunit mas pinahahalagahan ko ang ngayon dahil ngayon nasa akin si nanay si lolo, may tunay na tahanan na. Mabuting anak. Ipinagmamalaki ka ni nanay. Kik, Sili na bata. kaarawan mo ngayon. Nakalimutan mo na? Anak ko, maligayang kaarawan. Naku, ang bilis kong makalimot. Masaya lang ako bumili si Lolo para sa iyo. Binigyan din kita. Busy sa pagtatanggol ng katarungan, nakalimutan kong bumili. Walang problema, bukas na lang ang regalo. Ngayon tayo na para sa birthday girl ng ating pamilya. Ipagdiwang ang unang kaarawan ng bagong buhay. Unang kaarawan, oo. Halika. Para kay lolo at nanay, maligayang kaarawan sa akin. Dati, akala ko ang buhay ko ay nakalaan na madilim, ngunit ngayon ko lang napagtanto lahat ng pagkawala ay para sa mas magandang pagtatagpo. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pagsubok na nagpatatag sa akin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pagkikita na nagbigay sa akin ng pinakamahalagang regalo, pamilya. Ang daan sa hinaharap, baka may mga pagsubok pa, ngunit hindi na ako natatakot dahil alam ko kahit kailan sa likod ko ay may dalawang pinakamatibay na sandalan. Ako si Linian, ang aking bagong buhay, nagsisimula pa lang.